subukan natin i-update itong DRT, Dingalan Bypass Road. Saan kayo tagos dito? Wala na yata. Kabundukan ng Sierra Madre. Meron pa dito sa dulo. Parang ano na, bangin na, no? Bali ito yung magiging ruta natin paikot. Taradel Bypass Road. Bahala na. Subukan natin. Maaga tayo nakarating ng San Miguel, Bulacan. May sapa siya pero walang tubig. Flood control project na naman yan. Ay, nako. May paakyat. 4x4. Puno ng bato. Thank you, Lord. Nakaakyat kami ng maayos. Napakataas niya na akyatin. Dagat na yun sa pinakadulo. Pwede naman pala doon sa simentado. Ba't dito pa ako dumaan? Ganda ng view! Parang rice terraces, oh. Dandaan, Mats. Baka maano ka dyan. Kasi hindi mo pwede diretso dito, oh. Mas mahirap. Oo. Ito na, sinasabi ko na. Let's go! Time check, alas 3 ng umaga. Samahan kami sa aming gagawing pag-update diyan sa ginagawang kalsada na magkukonekta sa probinsya ng DRT, Bulacan at sa probinsya ng Dingalan, Aurora. Hindi ko na sinama yung kabady ko kasi hindi natin alam yung terrain dyan sa ginagawang kalsada. Sa ating napapanood ng mga videos, medyo may kahirapan yung dadaanan natin dyan. Kaya mahirap na kung mayroon tayong OBR. Dito na tayo sa Bahay Pari, may Kawayan, Bulacan. Kasama ko ngayon ang aking kabats. Dadaanan natin siya dyan sa Marilao, Bulacan. Dito na tayo sa Shell Gasoline Station. Baka nandito na yung kabats ko. Dito kami magbibit. Ito na, kabats ko, Christopher Bagsit, dumating na. Bali, sinerge namin dito, ipin natin sa ating Google Map ang Sibol Ito Spring. Ito yung may daan sa DRT to. Bali, ito yung magiging ruta natin paikot. Ito kasi yung DRT. Magsimula dito sa Shell, Marilao. Meron tayong mahigit 7 kalahating oras papunta din sa pinaka Sibol Spring. Rangkada na tayo. Let's go! Kaliwa. Mararamdaman natin malamig. Pero pag sikat ng araw dito mamaya, mararamdaman na natin yung init. Ngayon lang naman tayo makakapunta dyan sa DRT Bulacan. Napakatagal na. Doon pa rin tayo dadaan sa Bypass Road, San Miguel, Bulacan. Sundan nyo lang kami kung hanggang saan lang yung maabot natin dyan sa ginagawang kalsada. Pag hindi kaya ng ating motor, balik na tayo. Magkaroon lang tayo ng idea kung hanggang saan na yung ginagawa nilang highway dyan, kung gaano nakalapad sa pinakababa natin, yung pinaka-NLEX. Kanan tayo dito. Ito yung pinaka-Plaridel Bypass Road. Alright. Tuloy-tuloy na to. Sayang at hindi natin na-connect yung intercom namin ni Batch. Makapag-usap-usap man lang sana. Mas maganda yung habang nagta-travel nag-uusap. Parang napakabilis lang yung biyahe. Hindi natin namamalaya na nakarating na pala tayo. Saka ano rin yan, maganda rin. Iwas antok. Malawak yung kalsada. Saka mahaba-haba rin ito. Kaya lang yung kasabayan natin dito, puro malaking truck, mga trailer. Amoy ano na. Nasusunog na preno o clutch yan. Maamoy. Nakalabas naman natin dito dyan sa pinakakanto ng Shell Gasoline Station.
Kadalasan kasi pag nagagawa kami dyan sa DRT Bulacan, doon kami sa kabila dumadaan sa Norsagaray. Madadaanan natin yung pinaka arko ng DRT. Estimated time arrival namin dyan sa Sibol Spring mga alas 7 na siguro. Papasok na tayo ng Maharlika Highway dito sa kanto ng Shell Gasoline Station. Makikita natin mapula yung kalangitan. Tiyak napakainit na naman ito mamaya pagbalik natin. Sa ngayon i-enjoy lang muna natin yung lamig ng hangin na nalalanghap natin. Mabilis lang yung biyahe namin kasi maluwag yung kalsada. Dito sa gilid natin marami tayong mabili ng mga prutas dyan. Season na ngayon ng mga pakwan kaya marami na naman ngayong paninda dito. Ganyan pag summer, pakwan, singkamas, melon. Yan, maaga tayo nakarating ng San Miguel, Bulacan. Wala pang alas 6. Mabilis kasi yung biyahe natin. Marami tayong mabibiling mga pasalubong dito sa gilid-gilid. Mga specialty ng Bulacan. Butcheron, saka yung chicharon. Tagas muna tayo. Baka wala na tayong madaan ng gasoline station dyan. Ratsada na tayo. Maliwanag na. Papasok tayo ng Camyas Road. Kanan na tayo dito sa stoplight. Pagpasok natin ng Camyas Road, meron pa tayong 11 kilometers papunta dyan sa Sibol Spring Resort. Dyan mismo sa pinaka barangay hall, Barangay Tartaro. Maganda pag natapos na itong DRT to Dingalan Bypass Road, mas mapabilis yung biyahe pagpupunta ng Dingalan. Tinutumbok na natin yung pinaka Sibol Spring, 4.1 kilometers. Flood control project na naman yan. Malaking pira na naman yan. Wow! Sana Hindi na all. matapos-tapos yung issue ng flood control project. Lalo na dito sa Bulacan. Dito talaga ang marami. Ay, nako. Ubus na ang pera ng taong bayan. Ito na siguro yung pinaka Sibol proper. Dito na tayo sa pinaka-Sibol. Yan, ito na yung pinaka-pamalaang barangay ng Sibol. Dito yung pinaka-jump off area natin. Simula dito sa pinaka barangay hall, didiretso na kami doon sa pinaka malapad na parang. Punta natin yung 3 persona. Dito ngayon, pwede tayo mamaligo mamaya dyan kasi yan ang pinaka Sibol Spring. Bukal yan.
Sarap maligo dyan, napakalino ng tubig dyan. Kaliwa tayo. Sitio Brown, malapad na parang. Ayong sinasabi ng barangay na daanan papunta rin ng ginagawang bypass road. Dito na rin yung ribulto ng 3 persona. Nagpakita na si Haring Araw. Ito na yung sinasabi na tulay. Na matatanaw na daw yung ribulto. Ayun. Dadaan muna tayo ng tulay bago natin marating yung ribulto ng 3 persona. Dito sa baba, ayan, marami ng mga ribulto. Dito na lang tayo sa gilid. Dito pwede tayo magkape dito muna. Daming mga ribulto. Sukal. Batch, may sukal ka ba? Tapos na kami magkape. Tuloy na tayo doon sa bypass road. Let's go! Sarap ng hangin dito. Maraming baka. Paganda dito, alaga ng mga hayop. Dire-diretso lang daw ito. Sa napagtanungan natin. Sabi doon sa barangay, medyo nasa 3/4 na daw yung natatapos ng kalsada. Ganda oh. Kabundukan ng Sierra Madre. First time natin na mag-update dito sa ginagawang kalsada. Di na mausok, iwas traffic pa. Ito yung kabady ko. Nahuhuli. Mga na talaga, namamatay na yung mga dahon ng kahoy dito. Mainit na. Pag natapos natin itong DRT to Dingalan Bypass Road, doon naman tayo pupunta sa Dingalan to DRT Bypass Road para mai-compare natin kung alin ang mas haba na yung natapos na. Yung overlooking na sa baba oh. Yan ang body ko. Enjoy na naman sa aming ride. Ganda ng view. Kaya pala matagal nakasunod yung body ko. Bumagsak pala yung motor niya. Kala niya naka-stand. Ganda ng dinadaanan natin oh. Doon sa baba, siguro yan yung ginagawang bypass road. Napakahaba na ng kalsada. Dito naman espaltado. Taniman naman gaano. Malawak na rin. Okay lang naman kung ganito lang yung panahon. Na medyo makulimlim, huwag nang umulan. Kasi wala talaga tayong dito, masilungan. Napakalaking dito, farm oh. Talagang binakura na ng semento. Mababa pa siguro ang presyo ng dito, lupa. Kasi na to, looban na. Malayo na sa pinaka-highway. Pero okay naman dito kung may sasakyan ka kasi nga ang kalsada maganda. Kita nyo dito, bakod na yan. Kailang bangin. Napakalaking lupa na yan. Tama yung natatanaw natin kanina. Yun ang dire-diretso.
Ito yung napanood natin na bandang kaliwa na nga. Pababa. Ulan na! Woo! Naman! Hindi pa pala summer dito sa DRT. Woo! Hindi natin ang paghandaan. Pag bumagsak yan, wala tayong magawa kundi magtago. Kung mayroong mapagtaguan na puno ng kahoy, hindi natin pwede labanan ng ulan na yan. Malayo pa yung pupuntahan natin, saka mamaya pa tayo babalik. Masapa, walang tubig. May mga bakod na dito, malalawak ko. Ito may mga heavy equipment. Baka ito na yung mga ginagamit sa paggawa. Ayan, rough road na dito. Sumalubong pa sa ating ulan. Tapos ito pa yung madadaanan natin. Yari na tayo. Sana may madaanan tayo masilungan para magpatila muna tayo ng ulan. Simula doon sa pinaka-espaltado, siguro nakaka-1 kilometro na yung natakbo natin. Puro pa rin siya rough road. Balot na balot na ng ulap itong paligid natin. Talagang lalakas ng ulan to. Baka ito na yung ginagawang kalsada. Ito na siguro. Silang muna tayo, mahirap. Ito kami sa bahay ni Sir Fidel. Sila yung gumagawa dito sa DRT Dingalan Bypass Road. Nakisilong muna kami dito sa bahay nila dahil nabutan tayo ng ulan. Summer pero maulan dito kaya nagtigil muna kami. Yung rough road na kalsada pababa, bandang kanan, ang tawag nila dyan ay Old DRT Dingalan Road. At diretsyo na yan papuntang Sitio Kambubuyugan, Barangay Kalawakan, DRT Bulacan. At itong nakikita ninyong sementadong kalsada, pakaliwa, part pa rin yan ng ginagawang DRT Dingalan Bypass Road. Di lang natin alam kung bakit iba-iba yung way ng mga ginagawang kalsada dito. Dito kami nagpatila ng ulan sa boundary ng Sitio Talamansi. Didiretso na kami dahil nawala na yung ulan, saka pumalit yung init. Dito tayo dadaan sa Old DRT to Dingalan Road. Mamaya balikan natin yung nasimento na. Rough road pa rin siya. Pero patag na. Buti naman na lumagpas na yung ulan. Kala ko hindi na tayo makakatuloy ng ikot natin. Pero mahirap pa rin ito pag umulan. Madulas. Kasi ang na to talagang putik ito pag nabasa na yung lupa. Wala nang dito, wala nang signal. Doon sa atin ang bayan natin, mayroon silang wifi kaya nakikunik tayo pang samantala. 5 piso pang emergency. Maganda kasi medyo maaga-aga tayo nakarating dito. Mas maaga tayo makakabalik. Pero babalikan natin yung yung bagong simento. Boundary ng Talamansi 1. Ito na yung mga nakaparada na yung mga heavy equipment. Ito na siguro ang ginagamit sa paggawa ng kalsada. Talamansi 1 pala ito dito. Dito sa kaliwa, papunta na yan ng Sitio Kambubuyugan. Babalikan natin yan mamaya. Dito muna kami didiretso. Bakit ka na ganito? Ang daming lusutan. Dito okay na kasi simentado na. Tingnan lang natin kung hanggang saan na yung narating ng simento dito. Halos isang lane pa lang yung gumagana. Bagong simento pa lang yan. Kaya may harang pa. Ayan. Wala nga. Ongoing pa yung pagsimento. Kaya isang linya pa lang yung gumagana. Putol-putol pa dito yung simentado. Sa baba mayroon din kalsada. Tingnan natin dito kung saan ito. Malalim din sa baba.
Ito na yung mga heavy equipment na ginagamit nila, oh. Okay naman. Siguro ito, gagawin ito dito ng tulay. Kasi parang ano siya, oh. Malalim. Oh. Ano yan to? Baka ano to, gagawa ng tulay. Wala na. Putol na hanggang dito lang. Ito yung pinaka dulo. Binubuldos pa rin yung mga gilid ng bundok. Saka makikita natin to na parang maliit na. Itong mahabang kalsada na simentado, sa dulo niyan, pakanan, ay ginagawa pa rin. Pababa doon sa sitio, Kambubuyugan, mamaya balikan natin. Ayan yung nakikita nyo, binubuldos. Diyan yung pwesto namin na nagpapalipad tayo. Yan, diretso. Siguro ito yung maliit na kalsada niyan. Pag tinuloy-tuloy yan na yun, tatagos yung kalsada. Sa ngayon, parang napakaliit na lang ng kalsada paakyat, oh. Pero tingnan natin mamaya kung kakayanin pa ng hanggang saan yung motor natin. Binubungkal pala yung ano na yan, kalsada na yan. Malawak. Kaya lang nga, tuloy-tuloy pa rin yung ano, pag-ayos ng kalsada. Subukan namin dumiretso sa daan na yan. Punta pa tayo dun sa dulo. Kung hanggang saan pwede pumunta yung motor. Kita nyo, makakitid na lang din. Paakyat na ito. May natatanaw pa tayo doon na medyo malapad-lapad pa na kunti na kalsada. Doon sa forma na nakausap namin na gumagawa dito. Ang mahirap lang doon sa paggawa ng kalsada dito, yung paghukay. Lalo na yung may mga dadaanan na may sapa na gawan tulay. At yung umuulan, doon daw natitigil yung paggawa ng kalsada dito. Kaya tumatagal. Parang ano ito, parang patay na kalsada. Pwede pa naman dito yung 4 wheels. Kaya lang, pag nagkasalubong, wala na. Mahirap lang talagang kalsada dito. Kasi pwede tayo mga simplang dito, oh. Wala na. Hanggang dito na lang talaga. Yan, putol na yan. Wala na tayo nakitang kalsada. Paakyat na yan, eh. Sarap ng hangin sa probinsya, oh. Dito, masipag ka lang magtanim-tanim. Di ka na magugutom. Katulad yan, mga sagingan. Tahimik, sariwang hangin. Meron pa dito sa dulo. Baka may kalsada pa. Parang ano na bangin na, no? Sa baba, malalim na yan. Di natin alam kung yung paakyat yung kanina na pinunta natin o dito yung daan. Yan, akyat na naman tayo. Yung buhangin ito, ampaw. Na pag nadaanan ng gulong, parang lumulubog, saka may slide. Na mahirap magpatakbo ng ano dito. Mabilis. Punta natin yung pinakadulo na yun, simentado, eh. Parang mas maganda doon kasi malawak na yung simentado. Dito naman kayo papasok. Yun, lutang yung mga buhangin, oh. Dito sa kaliwa, mayroon na simento. Parang mas mahaba itong pakasimento na dito. Malawak dito. Siguro, ano to, 4 lanes. Hanggang saan pa kaya tayo makakarating nito? Ayun. Tanaw na tanaw. Parang ano naman siya. Makakakita natin. Parang nagsanga na naman yung kalsada dyan.
Ito ang DRT, Dingalan Bypass Road, ay bagong kalsadang ginagawa upang pagdugtungin ang DRT sa Bulacan, General Triño sa Nueva Ecija at Dingalan sa Aurora. Magkasabay na sinimulang gawin ng Department of Public Works and Highway o DPWH ang magkabilang parte ng Dingalan, Aurora at DRT sa Bulacan. Ang proyektong ito ay sinimulang gawin noong buwan ng Enero taong 24. Ang kalsadang ito ay may haba na 67.93 kilometers na may 2 lanes road at may lapad na 3.35 metro bawat lane at may 2.5 shoulder lane. Ang bahagi ng General Triño ay sumasaklaw sa 38.46 kilometers at 10.20 kilometers sa Dingalan, Aurora at 19.27 kilometers naman sa DRT. Ang proyektong ito ay may kabuuang 7.4 bilyon. Ito ay magbibigay ng road network sa loob ng munisipyo ng San Miguel, Bulacan, General Triño ng Nueva Ecija at Dingalan sa Aurora. Ang layunin ng proyektong ito ay upang mabawasan ang oras sa paglalakbay ng mga motorista mula Metro Manila, Bulacan at Dingalan mula sa dating 5 hanggang 6 na oras at ito ay magiging 3 hanggang 4 na oras na lang na biyahe. Ang proyektong ito ay magkakaroon ng phase by phase multi-year completion. Ngunit ang buong completion at availability para sa paggamit ng mga motorista ay inaasahan sa taong 2029. Nalamangan naman ako ng body ko. Mahirap pala dito. Ano ba yan? Pwede naman pala doon sa simentado. Ba't dito pa ako dumaan? Nahirapan tuloy ako. Magaling talaga itong kabady ko. Magaling sumipat ng daanan. Ito na. Mayroon dito ano. Ito na yung ano nila tambakan ng buhangin. Meron dito ano sa baba sapa. Kaya ginawa nila ng tulay na maliit. Paakyat. Ayun, rough road na naman. Di tuloy-tuloy yung simento. May simentado, may rough road. Dahil ongoing talaga yung paggawa ng kalsada. Iba-iba yung direksyon ng kalsada. Umiikot lang tayo. Yellow Madre na. Oo, umiikot lang tayo. Meron namang ano dito, tulay. Kaya lang walang tubig, tuyo. Siguro ito yung natatanaw natin na kalsada. Malayo pa ito. Tingnan natin kung saan yung pinakadulo. Sana hindi tayo kapusin ng ano natin, gasolina. Mahirap na pag kinapos dito, wala tayong mabilhan ng gasolina. May kalsada dito, may harang na. Baka dito na yung pinakadulo. Puro buhangin oh. Saan kayo tagos dito? Wala na yata. Wala na. Putol na. Hanggang dyan na lang putol na. Parang malawak pa rin dyan sa unahan. Tingnan natin. Malawak dito. Pinatag pa lang. Pero pagdating doon sa dulo, pakipot. Ayun, wala na.
Wala na dito, hanggang dito lang. Wala na. Ha? Tapos yan! Sige, subukan natin. Subukan natin kung ano pang meron dito. Sabi ng buddy ko, subukan namin. Oh, wala na. Bundok. Oh, yan na. Ang dulo na pinasukan natin, bundok. Wala na, hindi na kaya. Kaya pa ba? Ano ba? Kaya pa? Kaya pa ba? Wala na. O dyan, pwede mo na iliko-liko dyan. Dandaan na lang. Sige, iliko mo na dyan. Pwede na dyan. Dandahan lang. Kasi hindi mo pwede diretso dito. Oh. Mas mahirap. Oo. Ito na, sinasabi ko na. Ito na nga. Tumimplang na. Sandali. Mahirap talaga pag ano. Patras. Patras dito sana, pwede ka na dun. May tama ba? May tumukod yung ano mo. Ito. Kunti lang. Diyan, pwede ka na mag-ano dyan, Bats? Pwedeng dumaan dun eh. Ha? Kaya pa, may kalsada. Kaya lang... Hindi na. Yan. Sa ano tayo? O sige, sige. O, doon ka sa Manibila. Paandarin mo? Atras lang. O, atras. Sabi ko sa iyo, doon kanina, pwede na bandang lumiko doon, oh. Bato pa naman yung ano, oh. Bato pa naman yung ano mo. Ayan, hatakan. Nakadalawa na akong bagsak ah. Oh, may di balance ba? Mahirap talaga yung ano. Lalo pa kung ano ka, kargado. So balik na kami. Pangalawang simplang na ng kabady ko. Bato pa naman yung tinamaan niya. Kaya hindi na ako naglakas loob na umakyat. Delikado na, medyo bangin na. Ang kalaban mo dito, simplang, saka maubusan ng gasolina. Dito, bakit ito? Dito, subukan natin dito. Kailang madulas to, oh. Lumulubog. Ibang ruta na naman to. Pinasukan namin. Uy, grabe oh. Ampaw yung buhangin. May mga gas-gas na yung motor ni body backseat. May mga ano pa rin to, heavy equipment. Siguro paikot lang to. Ito yung mga ginagamit nila, oh. Mga bulldozer. Yung pinaka-base ng paggawa niya. May mga bikers pa na nakarating dito. Siklista. Hello, morning. Hanggang saan ang kalsada dito, sir? Mayroon pa dito? Actually, kagaling namin, didiscoverin pa lang namin. Saan po kayo galing yan? Dito. Kasi may natatanong pa kami dito, ano eh, kalsada simentado. Ito kami galing po eh. Ano kaya ito dito? Punta natin, Bats. Oh, sumimplang na yung body na. Sama po kayo yan? Ayun oh. Sumimplang na yung ano ko, paakyat eh. Tara, subukan natin dito sa kabila. May kalsada pa eh. Ang daming pasanga-sanga na kalsada eh. Pero ang mahirap dito kasi, ampaw yung buhangin, ano, yan ang nakakatakot. Oo nga, kanina nagpatila kami. Sige dito, kakayanin kaya ito. Subukan natin. Subukan natin kung kaya. Yan, malalim na palusong yan. Akala nyo mababaw. Tanong tayo sa mga bata. Hello, ayos yan ah. Boy, saan yung papunta yung kalsada na to? Meron pa dyan, diretso? Sa krus. Ha? Doon po sa krus. May ano pa yung kalsada pa yan dyan? Meron po. Nakabidyo. Sana yung tagos niyan? Sana ang tagos? Yung mga bata, medyo hindi nakaintindi ng Tagalog. Mga katutubo. Tinatanong natin kung may kalsada dito, pahaba pa daw. Ito oh. Baka yun ang simentado, Bats. Nakakatakot lang itong dinadaanan natin ng buhangin. Kaya pa yan, Bats? Gas, pare.
Ha? Ampaw na buhangin yung nakakatakot. Eh, bahala na. Subukan natin. Iba-iba yung ano. Nagko-cross-cross ang mga daan dito. Ayun, paakyat. Dilo, paakyat. Maano lang talaga dito. Malikabok. Maganda na lang kasi medyo naambunan kaya medyo nabasa-basa yung ano, lupa. Ayan, naglalagay ng riprap. Paikot siya oh. Tanong tayo kung pwede tumagos dyan. Morning, sir. Nakakatagos pa dyan? Hanggang dulo saan yan, sir? Hanggang saan yan? Hanggang lang po sa may crossing, yung boundary ng Bigalan sa Kapulakan. Ah, Dinggalan, Bulacan. Ito, ano pa? Opo, Bulacan pa po. Yung mga bagong ano yan, bagong riprap yan. Pinapatag pa lang nila yung lupa. Wala pa yung simento talaga. Baka dyan lang tayo, ano, hanggang dyan lang tayo, batch. Ito na yung pinaka-boundary ng DRT to Nueva Ecija. Ang layo na rin ng natakbo namin. Bundok na ito dito ah. Ayan oh. Medyo bangin na. Dito nang puro bato na. Sa kanan. Tinitibak nila yung mga bato. Na posibleng mag landslide. Wala na, Bats. Ah, dito na tayo sa pinaka dead end. Ayan, bangin na yan. Sa baba, lalim. Wala na, Bats. Woo! Boundary ng DRT to Nueva Ecija. Yan, makikita na natin. Karagatan na yata yung Bats, ano? Ayun, oh. Dagat na yun, sa pinakadulo. Ito tanaw namin, oh. Dagat. Tama yung sinabi ni Kuya na pag narating natin to, matanaw na natin yung pinaka-aurora. Lawak ko. Diyan tayo dadaan mamaya oh, batch. Kasi umikot kami dun eh. Layo.
Ito ang pinaka ano nila, barangay. Ito yung nakikita ko kanina paikot na ano, kalsada. Maliit lang siya. Dito may covered court. Ayun, may mga sundalo. Dito yung pinaka-base nila. May simbahan dito. Itong kalsada na to, tagos rin pala ito sa pinaka-highway. Kaya dito naman tayo dadaan. Up the hill na naman tayo. Dito ka kanina dumaan, kaya sundan na kita. Simentado na. Ayaw ko na dyan. Mas delikado. O, dito maganda. Nakakalito ang ano dito. Kung saan yung kalsada. Paiba-iba yung ruta. Kakana na tayo. Babalik tayo dun sa ano, tinambayan natin kanina. Meron pa tayong iikotin na simentado na rin. Yan ang mahirap sa mga bato-bato na yan. Pag umislide ka dyan, nako, makati sa tuhod yan. Dito na tayo kakaliwa. Kanina doon kami nagtambay. Ngayon pwede na dumaan dito. Ito yung huli na pupuntahan natin. Simentado kung hanggang saan ito. Ganun pa rin daw ang tagos nito. Doon pa rin sa pinaka boundary ng DRT sa Nueva Ecija. Bakit kaya ang daming ano dito? Iba-iba yung kalsada. Pero isa lang yung pinaka ano nila, tagusan. Makitid na dito banda. Sa bungad lang yung medyo malawak sa kasimentado. May diretso, may pakanan. Sa kaya dito? Dito, putol. Dito naman, malawak pababa. Paakyat siya, pabundok. Subukan natin dito sa kanan. Kaya lang pangit lang yung kalsada. Kasi nga yung mga ano na yan, ampaw na buhangin. Okay pa naman yung gas namin. Tingnan lang natin dito. Medyo inalalayan ko yung pagpreno sa harapan. Dito, wasak na dito yung ano-ano. Palapad. Paikot. Dito, wala na. Bangin na. Wala na hanggang dito. Hanggang dito na lang siguro. Wala na yan. Bangin na eh. Malalim na. Wala na oh. Lalim na dyan sa ano, sa unahan. Pati dito, malalalim na yan. Iwan ko lang yung kalsada na yan. Tingnan natin kung hanggang saan yan. May daan siya eh, kalsada oh. Mayroong ano, batch oh. May sapa siya pero walang tubig. May kalsada yan oh, kaya pa. Mamaya babain natin yan. Ayan, ang ganda ng bundok oh. Parang rice terraces oh. Kung malaman talaga dito kung saan ba talaga mga ano na to, kalsada na to. Wala dyan oh. Kung kami sa pinakataas dumaan, dinaanan natin, punta dito sa baba. Patol pa yung semento. Dami kalsada dito. Hindi namin alam kung bakit ang dami. Doon kami sa bandang kaliwa. Diyan, sa kaliwa. Hanggang dito lang yung pinaka kalsada na binubunggal. Ayan oh, may paakyat. 4x4. Puno ng bato. Parang galing sa ilog. Palagpasin natin. Bababa tayo. Grabe, no? Bigat na yan. Parang yung driver, tutulungan na pagtulak yung sasakyan. Ayaw, di ma! Tibay talaga pag 4x4. Kahit mabagal, gagapang talaga. Tayo naman. Ano boss? Tuloy na tayo? Ha? Tuloy tayo? Tuloy tayo? Dandahan lang tayo dito. Kasi medyo ano, alalay lang sa ano mo batch. Baka may paakyat. Hindi, baka may paakyat na 4x4.
Ano to? Parang river. Dito. Bahala na. Pasiguro. Dumudulas. Tara. Bahala na. Basta dandahan lang. Alalay sa paa. Oh. Mahirap magtiwala. Ito yung pinakamahirap na dinaanan namin. Sapa. Naku po, pagpabalik natin ito. Mayroon ditong sapa. Ayan o, sapa siya. Pag malakas ang ulan dito, lakas ng ano dito, tubig, di makadaan. Walang tubig masyado. Uy, hirap. Bali itong huling na papasukin natin. Ano dito? River na walang tubig. Dito kinukuha yung mga bato na pang riprap. Ito nga. Sa ngayon walang tubig. Ilog na walang tubig dahil sa init ng panahon. Wala na yata. Parang wala ng kalsada. Sir, hanggang dito lang ito? Wala na? Wala na? Wala na. Hanggang dito na lang daw. Okay, ano na? May sapa na siya. Kaya yung truck na yan, kumukuha ng mga bato-bato. Sapa na nga, sapa. Private property na sa dulo, may nakalagay na. Dito na tayo, Bats. Dito tayo magkape. Sige, subukan natin. Paano pwede yung motor dyan? Bakit hindi pwede magparada? Parang hindi maganda. Walang lilim. Punta tayo doon. Sige, sige. Tatawid tayo. Kaya ba? Tingnan mo kung kakayanin. Delikado mamaya, madulas eh. Huwag ka na, madala ka na. Nakadalawa ka na. Matatluhan ka pa. Dito. Dito na tayo magkape. Ay! Ito sumabit. Sumabit. May mga ano pala maiksing kahoy, sumabit yung... Hanggang dito lang kami. Yan sapa na yan, nagkukwari. Puro bato-bato. Kaya lang walang tubig. Pero kung umuulan to, malamang malakas ang tubig dito. Ewan ko ba, ba't nakarating kami dito? Alas 12 na, nagkakapit pa. Kanina mahirap yung pababa. Siguro mas mahirap yung paakyat. Subukan natin. Past 12 na. Kaya pabalik na kami. Ito yung mahirap oh. Napakataas niya na akyatin. Ayan oh. Gagapang tayo dito. Ito mahirap. Yeah. Oh, yeah. Yung sinasabi ko, mas mahirap dito. Kanina, hirap na hirap dito yung 6x. Oh, thank you Lord. Nakaakyat kami ng maayos. Pag hindi mo talaga napaghandaan ako, mahirapan ka. Enjoy na naman tayo sa ating adventure dito sa DRT Bulacan. Tagal tayo nakabalik dito pero ito, sulit na naman tayo sa ating pagbabalik. Ilang taon na lang, giginhawa na yung mga motorista dito. Paborito naman itong dayuhin ng ating mga ka-riders dyan, mga motorista. Layo na yung papunta ng Linggalan, mahayahay na.
meron na kayong idea kung hanggang saan pala natatapos yung kalsada dito. Sa ngayon wala pa tayong nakikita na develop talaga dahil putol-putol pa yung simento, saka tuloy-tuloy yung pagpatag ng lupa, pagbungkal ng bundok. Siguro mga 1 year pa, mahaba na ito. Salamat naman at naging maayos yung pagpunta natin dito. Dito naman po natin tatapusin ang aming ginawang DRT to Dingalan Bypass Road Update 2026 ng aking kabatch Christopher Bagsit dito sa DRT Bulacan. Hanggang sa muli, off duty si Sir. Signing off!